daw ng presidente ang mag-photo op sa nahuli na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuli na drugs. Baka po nakalimutan din po ng Vice Presidente na ang kanyang ama ay nagkaroon din po ng pagwi-witness sa incineration ng 7.51 billion dangerous drugs sa Cavite. Ito po, baka po nakalimutan niya po ito. Baka pwede nating palakihan. Kailan po ba ito? Wait lang. 2020 lamang. May resibo ang palasyo. Hindi raw dapat punahin ni VP Sara ang pagsama ng Pangulo sa drug ops ng PDEA dahil ang ama niya nag-photo op din pala. Huwag din daw padalos-dalos ang bise sa batikos. Hirit ng palasyo, when emotions are high, intelligence is low. Magandang gabi, ako po si Willard Cheng. Mapapanood tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Converge 74, Sky Cable Channel 33 at Samsung TV Plus. Ako naman si Pinky Webb, simulcast din tayo sa DWAR Abante Radio at 94.7 Mellow BFM. Simulan na natin ang agenda. Emotional March Malacanang bumuelta sa pahayag ni VP Sara na bobo ang Administrasyong Marcos. Sa alegasyong panay photo op lang si PBBM, sagot ng palasyo, look who's talking. Impeachment ginagamit daw para walisin si VP Sara sa 2028 presidential race. Ilang kongresista nabayaran lang daw ayon sa bise. Paswertihan sa Senado, mga unang makakapaghain ng panukalang batas sa 20th Congress, binase sa raffle. Sino-sino kaya ang nabunot? Matapos isuspinde proklamasyon ni Marcy Teodoro bilang Marikina Representative, pinatutuloy na ng COMELEC. Kalaban niyang si outgoing Senator Coco Pimentel, nagpasaklolo o magpapasaklolo sa SC. Mastermind ng missing Sabongeros, kilala at makapangyarihan ayon kay Justice Secretary Boying Remulla. Kahit Supreme Court, kaya raw nitong bayaran. At Pinoy pride in the NBA, Phil-Am point guard Dylan Harper, pinili ng San Antonio Spurs bilang number 2 overall draft pick. Sino ba ang bobo? Paanghangan ang banata ng Marcos administration at kampo ni VP Sara. Puntirya pa rin ang palasyo ang foreign trips ng pangalawang Pangulo. Bumuelta rin ang Malacanang sa pagpuna ng bise sa pagsama ni PBBM sa pagsira sa ilegal na droga. Ginawa rin naman daw ito ng kanyang ama. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Nakita po natin kung paano po sumagot ang Vice Presidente. Napaka-emosyonal. Sabi nga po natin, may kasabihan po na when emotions are high, intelligence is low. Nagtatago umano si Vice President Sara Duterte sa naratibong siya ang api sa impeachment nito. Sa isang press conference, tinawag ng bise na bobo ang Administrasyong Marcos sa pagbatikos nito sa kanyang mga biyahe abroad. Wala naman daw kasi siyang nilustay na public funds sa kanyang personal trips, kaya walang dapat habulin ang gobyerno sa kanya. Pero, sagot ng palasyo, kung talagang personal, bakit gamit ito ang official Facebook page ng Office of the Vice President? At bakit sa bibig mismo ng bise nang gagaling na may official function siyang ginagawa abroad?
Nitong June 22, naka-livestream sa FB page ng OVP ang speech ni VP sa Melbourne, Australia. Confusing daw para sa palasyo kung personal trip talaga ang mga ito at kung personal na pera ng bise ang ginamit para sa mga kasama nito abroad, gaya ng kapatid niyang si outgoing Davao City Mayor at Vice Mayor-elect Baste Duterte. Tinabla rin ni Yusek Castro ang pahayag ni VP Sara na puro photo op lang ang pagsama ni PBBM sa mga drug operation ng PIDEA. Baka po nakalimutan din po ng Vice Presidente na ang kanyang ama ay nagkaroon din po ng pagwi-witness sa incineration ng 7.51 billion dangerous drugs sa Cavite. Ito po, baka po nakalimutan niya po ito. Baka pwede nating palakihan. Kailan po ba ito? Wait lang. 2020 lamang. Ayon sa palasyo, ang gustong leader ng mga Pilipino, makatao at hindi bakasyonero. Nang unang banggitin nito ni Yusek Castro, wala naman daw siyang pinapangalanan. Pero ngayon, mukhang malinaw na sa lahat kung sinong gusto niyang patamaan. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Lasing sa kapangyarihan. Walang balak umalis sa pwesto si PBBM sa 2028 ayon kay VP Sara. At ito raw ang punot dulo ng kanyang impeachment. Ang detalye sa agenda report ni John Manalo. It is the intent of President Marcos not to step down. He wants to perpetuate himself or his family in power. Kumbinsido si VP Sara na gusto lang ni PBBM na manatili sa kapangyarihan. Kaya nananatiling politically motivated ang tingin ng bise sa kanyang impeachment. Sa isang panayam sa Russian state-run network na RT News, sinabi ng VP na ginagamit lang ang kanyang impeachment para humina ang kanyang posisyon bilang frontrunner sa 2028 elections. It is clear from the moves of his administration against political opponents. And in fact, one of his relatives, and this is a personal knowledge of mine, has expressed that he wants to run for president. Bagamat wala siyang binanggit na pangalan, tila tinutukoy nito ang pinsan ng Pangulo na si House Speaker Martin Romualdez. Dagdag pa ng bise, may bayaran daw na naganap sa Kamara para itulak ang kanyang impeachment. One particular member of the House of Representatives already said publicly that there was money in exchange for the signatures in the articles of impeachment. Because I am the front runner in the presidential race in 2028, the survey shows that, and I think they want to eliminate the front runner. Agad naman itong itinanggi ng mga mambabatas. I strongly denouncing statement na binayaran eh. Yung mga salitang ganyan, it's trying to, evade the real issue. The issue is there's an impeachment complaint filed by a Filipino citizen. Dinala sa Kongreso. We have to act upon it as a constitutional mandated duty by the Congress. Giit ni Manila Congressman Ernest Junicio, hindi rin daw political stunt ang impeachment. Bagay na sinang-ayunan ni Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Andiong. The reason why we are holding these high officials accountable to their actions because we do not want also the culture of impunity to be the dominant rule of the day. Buineltahan din ng Malacanang ang alegasyon ng bise laban sa Pangulo. Siguro yan po ang nais niya maging naratibo, ipakita sa taong bayan, pero nawawala po yung issue patungkol sa kanyang accountability tungkol sa confidential funds at iba't iba pang mga complaints na napapaloob sa articles of impeachment. Pero bukod sa impeachment, patunay din ayon sa VP ang pag-aresto sa kanyang ama na si FPRRD ng patuloy na pagsira sa kanyang pamilya. They think that if they take out former President Duterte, they will weaken me because it's one brand, it's one family. Sa ngayon, wala pa raw plano si VP Sara kaugnay sa kanyang pagtakbo ngayon 2028. Pero ang kanyang desisyon, maaari raw asahan sa fourth quarter ng 2026. Para sa agenda,
Joan Manalo, Billionario News Channel. At makakausap po natin ngayon Attorney Amando Virgil Liguta ng Legal Counsel for the third impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Attorney Ligutan, magandang gabi po sa inyo. Pinky, magandang gabi. Madedelay na naman daw ang impeachment trial ayon kay SB Cheese dahil kailangan daw i-restructure muna ang House Prosecution Panel. Ano po ang masasabi niyo rito? That's not a cause for delay. Yung pag-structure na prosecution panel, sa tingin ko, Pinky, hindi yan sapat na dahilan for another delay. Yung rason is napaka-simple ng proseso. Yung House of Representatives could send or could file through the House prosecutors a simple manifestation saying na ito yung listahan ng prosecutors from the House of Representatives. On record, 11 yung House prosecutors, yung tinatawag natin, Pinky, na mga public prosecutors. And sa 11, siyam sa kanila, yung po pwede pang mag-prosecute ng impeachment when the 20th Congress comes into existence. Yung dalawa pwedeng palitan. You know, hindi yan cause. Hindi siya pwedeng maging cause for another delay, Pinky. It's as simple as the House of Representatives filing a one-page manifestation saying ito yung replacement ng dalawang members of the House prosecutors. Yun lang po ang kailangan gawin. At isubmit bilang, ano po ang tawag doon? Pleading o manifestation sa impeachment court, sir? Manifestation. It will be manifestation, Pinky. Ganun lang po kasimple. Kailangan ho ba ng muling entry of appearance? For me, no, hindi na. Kasi yung intact naman yung House Prosecution Panel, Pinky. Papalitan lang yung dalawa. And I think it was already announced. Sino yung papalit? So for me, that's not enough basis to cause another delay, Pinky. Attorney, accurate pa po ba yung sinabi din ni SB Cheese na a simple majority vote by the impeachment court can decide the fate of VP Sara? I think we have to qualify that. Kasi yung sinabi niyang majority vote, that is coupled with yung sinabi niya na po pwedeng mag-motion to dismiss. Pag motion to dismiss lang, sabi niya, po pwedeng mag-majority vote yung Senate as an impeachment court. In that context, hindi po pwede yun. Hindi po pwedeng ma-dismiss or hindi po pwedeng hindi pagpatuloy yung trial just because magvo-vote na by majority yung Senate in a motion to dismiss. So I don't agree with Pero that. attorney, hindi ba muntik na yun mangyari sa Senado? Exactly. At mabuti na lang, we are so thankful nandun si Senators Ontiveros sa Pimentel napigilan. Pero, you know, the compromise was they instead ordered the return of the articles of impeachment. So yung tanong is, pwede bang majority vote to dismiss? I don't think so. Wala sa Constitution yan, Pinky. Wala sa rules of the Senate yan. And in fact, yung lawyers, yung mga lawyers na nakikinig, every lawyer knows na yung motion to dismiss sa rules of procedure is now a prohibited pleading. May mga exceptions na lang, 4, pero yung sinasabing dahilan ni Senator Bato is not one of those exceptions na nakasulat sa rules of court na sinusunod ng mga abogado. Pero wala din pong nakasulat na bawal yon. Hindi ho ba yun din ang kanilang pinupunto? Okay, wala nga, pero if we look at the Constitution, Pinky, nakasulat doon, dapat i-try and i-decide. Napakaklaro kasi. You know, this is something I would like to point out. Yung rules of impeachment natin na nakasulat sa Constitution, mas elaborate siya compared to that of the Supreme Court. Mas elaborate siya compared to the U.S. Constitution. Sa U.S. Constitution, wala nakasulat doon na to try and decide. So, yung ibig sabihin yan for me is nasa isip ng mga framers ng saligang batas na hindi po pwede yung dismissal. Dapat proceed to trial, saka i-decide after trial whether to convict or to acquit the sitting vice president. At alam po natin, in this case. Yan po ay nakapaloob sa Article 11 ng 1987 Constitution. Attorney, ano po ang iyong reaksyon doon sa naging sagot ni Vice President Sara Duterte dito sa summon ng impeachment court? Ilan po sa mga dahilan ay wala naman ho talagang articles of impeachment dahil ibinalik naman sa
sa House, andun din po yung factual evidence, walang factual evidence, and also saying it's a scrap of paper. Okay, it's funny, no? It's funny yung argument ng Vice President na wala daw articles of impeachment kasi nga sabi niya, quote, return naman to the House of Representatives yung articles. But it's so funny. Why? But she went on to rebutting and refuting the allegations in the articles of impeachment. Parang sinasabi niya, okay, walang articles of impeachment kasi sinauli nga ng Senado to the House of Representatives. But at the same time, sinagot niya yung articles of impeachment. So parang she is denying na binabasa niya yung articles of impeachment while she was refuting the allegations. Kaya sabi niya, andito yung articles, sasagutin ko to, pero actually wala dito yung articles. It's funny, it's strange, Pinky. Ad cautelam, attorney, yung sinabi po ng defense na entry of appearance ad cautelam at yung pagsagot po sa summons ad cautelam din po. With caution. Yung ad cautelam yun, with caution na yan, pero sinagot pa rin nila, di ba? Para for me, they are contradicting themselves. On one hand, sinasabi nila, okay, we are entering our appearance with caution. Pero sinagot pa rin nila yung articles of impeachment. Sinasabi nila na wala namang articles of impeachment. So, little by little, nakikita ng publiko that the defense team, they are contradicting themselves, Pinky. Attorney Ligutan, ano pong nakikita nyo sa susunod na mga linggo? Dahil alam po natin, sa Monday, June 30, matatapos na po ang 19th Congress. Pagkatapos po noon, July 28 po papasok ang 20th Congress. Ibig sabihin, meron pong break. Ibig sabihin, wala po tayong Kongreso. House of Representatives, wala din tayong Senado for about 28 days until the State of the Nation address of President Bongbong Marcos. Ano ho kaya ang pwedeng mangyari? Magkakaroon ho kaya ng schedule, ng pre-trial habang wala pong Senado at Kongreso? Okay, so technically, pwedeng ipagpatuloy yung impeachment trial kasi nga, again, yung basis is the Pimentel case. Sinasabi ng Supreme Court in the Pimentel case, kahit mag-adjourn na yung isang Senado, dapat ipagpatuloy yung tinatawag na non-legislative function ng Senado or ng House of Representatives or ng Congress for that matter. So technically, Pinky, pwedeng ipagpatuloy ng impeachment court yung impeachment trial kahit adjourned yung Senate now. So, but, alam na natin, parang hesitant itong Senadong ito to proceed to trial. So, we are not expecting anything from the Senate. Pero alam mo, at the same time, the public must be vigilant. So, kung nagawa ng isang senador to file a motion to dismiss out of the blue, that senator could surprise us once again. So, warning to the public, let's remain to be vigilant. Bantayan po yung Senado, Pinky. Are you more hopeful with the incoming batch of senators? Okay, coming from a person who has perused the pieces of evidence against the Vice President, nabasa ko po lahat, alam ko yung mga ebidensya, yung mga allegations against the Vice President, alam mo, Pinky, sa totoo lang, it doesn't matter sinong Congress yung magtatry sa kay Vice President Duterte. I am confident pag nakita ng isang Senate impeachment court yung ebidensya against the Vice President, kahit 19th or 20th or 21st Congress pa yan, malakas po yung ebidensya against the Vice President. So, as to whether I'm optimistic, it doesn't matter. Alam ko po yung ebidensya, malakas yung ebidensya, malakas po yung kaso against the Vice President. Kahit sinong Senado as an impeachment court should find her guilty, Pinky. Are you optimistic that there will be a trial? I hope so. Because pag hindi natuloy yung trial, it will really weaken to the core yung Article 11 ng 1987 Constitution. Alam mo, sinasabi ko sa mga interviews, parang mawawala ng silbi yung katagang public office sa public trust kung hindi ipagpapatuloy ng Senado yung impeachment trial despite yung nakasulat sa Constitution na dapat may impeachment trial na mangyayari the moment po na ma-transmit na ng House of Representatives yung articles of impeachment to the Senate. Yung motion to dismiss, ngayon lang natin narinig yan. Okay, again, I repeat, panahon po ng impeachment ni
Chief Justice Corona, sinubukan din ng defense team during that time to move for the dismissal of the complaint. Pero mabilisan, sinabi po ni then Senate President Enrile hindi. Dapat may trial kasi yun yung nakasulat sa Saligang Batas. Pero unfortunately, parang iba na po yung stance ng Senate this time around when it is the Vice President in the person of Sara Zimmerman Duterte that is on trial. Pinky. Maraming salamat po sa inyong oras. Attorney Amando Berhil Liguta ng Legal Counsel for the third impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Thank you so much, Pinky. Tutol ang mga biktima ng Duterte drug war sa hirit na interim release ni FPRRD. Sa isang court document, sinabi nilang maaari silang malagay sa panganib sakaling pagbigyan ang hiling ng dating Pangulo. Dapat din daw masiguro ang seguridad ng mga witnesses at nangyayari lamang daw ito kung mananatili si Duterte sa ICC detention. Nangako naman ang Justice Department na magbibigay sila ng proteksyon sa mga testigo, alinsunod na rin sa request ng ICC. We already chose not to pursue the cases and let the ICC pursue these cases. Given that, it becomes also our obligation to help them because we are giving up our jurisdiction for their jurisdiction. Kasi nga, ang hirap na i-prove yung case dito at i-build up ang kaso dahil yung mga kailangan mong magsalita ay kasama sa krimen. Nagkabayaran o nagkatakutan? Bumaliktad ang isang Senate witness laban kay KOJC leader Pastor Apollo Quiboloy. Binayaran lang daw kasi siya ni Senator Risa Ontiveros pero buwelta ng senadora, tinakot lang ang testigo. Yan ang agenda report ni Hannah T. Binayaran po ako ni Sen. Risa Ontiveros para mag-testify laban kay PRRD, VP Sara at kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Yan ang seryosong aligasyon ni Michael Murillo na dating Senate witness na sinabing pinilit siya ni Senator Risa Ontiveros na mag-testify para pabagsakin ang Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Quiboloy. Kaya't seryosong legal action din ang inihahanda ng senadora laban sa kanya. Tumestigo si Murillo noong February 19, 2024 sa Senate hearing ng komite ni Ontiveros. Dati siyang miyembro at landscaper ng Glory Mountain ni Quiboloy. Isa sa claims ni Murillo, nakita niya sina VP Sara at FPRRD na bumisita sa property ni Quiboloy at umalis ng may dalang bag ng mga armas. Kilalang spiritual advisor ng dating Pangulo si Quiboloy. At naging bahagi pa siya ng pambato ni FPRRD sa nagdaang senatorial race. Wala naman akong nasaksihan na ganoong pangyayari. Pinilit din akong idagdag yung pangalan ni Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa sa affidavit kapalit ng mas malaking halaga ng pera. Pero hindi ko na sila isinama kasi baka umattend sila sa hearing at magtanong. Binigyan daw siya ng 500,000 pesos para isama sa affidavit ang pangalan ng pastor at ng mag-amang Duterte. Nagka-additional 500,000 pa raw nang matapos siyang tumestigo sa Senate hearing. Pero walang katotohanan ng mga ito ayon kay Ontiveros. Anya, sangkaterbang ebidensya ang meron siya para patunayang gawa-gawa lang ang sinabi ni Murillo. Kusang loob din daw na nagbigay ng statements ang witnesses sa Senate hearing tungkol sa KOJC. Lahat ito may paper trails, videos at screenshots at handang ilabas ng opisina niya sa tamang panahon. Dagdag ni Ontiveros, may mga tangkari ng pananakot sa kanyang staff at mga testigo pero hindi magpapatalo ang senadora sa tinawag niyang act of harassment at intimidation at hindi nila palalampasin ang mga nasa likod nito. Naalarma naman si Senator Bato de la Rosa sa pagkadawit ng pangalan niya sa video. Pareho ang panawagan ng dalawang senador, panagutin ang nasa likod ng mga maling paratang at paninira ng mga sangkot sa issue na ito. Ang komite ni Ontiveros ang nanguna sa Senate investigation pagdating sa trafficking at sexual abuse sa loob ng KOJC. Ngayon, behind bars na ang pastor matapos ang ilang linggong manhunt ng opisyal sa kanya. Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel. Pinoy pride in the NBA. Pinili ng San Antonio Spurs bilang number 2 overall draft pick
ang Philam point guard na si Dylan Harper. Siya ay anak ni 5-time NBA champ Ron Harper Sr. na present sa ceremony sa Barclays Center. Naroon din ang kanyang Bataan-born mom na si Maria Pizarro Harper, kanyang lolo at lola at kapatid na si Detroit Pistons guard Ron Harper Jr. Makakasama ni Dylan sa Spurs sina Victor Wembanyama at Darren Fox. Susuotin niya ang number 2 jersey na huling pagmamay-ari ni Kawhi Leonard. Man, I'm feeling everything, man. All the emotions mixed in one bucket. From crying to laughing to being happy, everything, man. Just feel everything, man. I'm excited to get ready. I'm excited. Laking pasasalamat ni Dylan sa kanyang ina na kinoach siya dati sa Don Bosco Prep. Naglaro rin ang 19-year-old athlete ng college basketball para sa Rutgers Scarlet Knights. Tuloy ang pamamayagpag ni Filipino tennis sensation Alex Ayala ahead of her main draw debut sa Wimbledon. Napataob ng Women's World number 74 si 20th ranked Jelena Ostapenko sa kanilang round of 16 showdown sa Eastbourne Open sa UK. After matalo sa first set, bumawi si Ayala sa second set sa score na 6-2. Leading si Alex sa third and final set nang mag-retire si Ostapenko dahil sa ankle injury. Sunod na makakaharap ng Pinay sa quarterfinals si 42nd ranked Diana Yastremska ng Ukraine mamayang 9:30 p.m. Philippine time. Mastermind ng Missing Sabongeros, kilala raw at makapangyarihan. Susunod yan sa Agenda. Traffic check muna tayo ngayong Webes sa EDSA White Plains. Light to moderate ang daloy ng traffic both lanes. Sino ang mastermind? Yan ang malaking tanong sa kaso ng missing Sabongeros. Maski raw hustisya, kaya nitong bayaran. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Basta, tandaan nyo, ang bigat ng kalaban dito kasi ang pera niyan, nakakapasok yan hanggang even sa judiciary. Isang kilala at makapangyarihang tao ang nasa likod ng missing Sabongeros. Yan ang kinumpirma ni Justice Secretary Boying Remulla kaninang umaga. Aniya, makikipag-usap siya kay Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo matapos ilahad ng whistleblower na si alias Totoy kung gaano kalakas ang itinuturong mastermind. Basta yung sinasabi ng mastermind, narinig ko yung kanyang in his own words, kaya natin yan kahit Supreme Court daw, kaya niya.
sinasabi niya. Ani Secretary Remulla, ipararating niya kay Chief Justice Esmundo ang mga balakid sa investigasyon at case build-up ng prosecution. Tsaka meron pang grupo yan, may grupo pa yan. Mayroon pa tayong grupo ng police officers na involved. Marami tayong involved dito, hindi ito basta-basta. Matapos ang 4 na taon, muling pumutok ang kaso ng missing sa Bongeros matapos lumutang ni alias Totoy. Isa sa mga 6 na security personnel ng Manila Arena na nakasuhan ng kidnapping at serious illegal detention noong 2023. Ayon kay Totoy, sa Taal Lake nilibing ang mga bangkay ng missing sa Bongeros at iba pang mga biktima na aabot daw sa 100 ang bilang. Ayon kay Remulla, nakikipag-ugnayan na sila sa Philippine Navy at Coast Guard para planuhin ang gagawing retrieval operations. Kasalukuyan din daw silang nakikipag-ugnayan sa Japanese government para masuportahan ang kinakailangang teknolohiya sa isasagawang misyon. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Pinaghahanap ngayon ang mga sospek na nagnakaw ng kable ng kamerang ginagamit sa NCAP ng MMDA sa may EDSA, Guadalupe. Ang detalye sa agenda report ni Paulo Barcelon. June 20 ng gabi nang makita ang ilang kabataang nasa paligid ng mga CCTV camera na naka-install sa EDSA Guadalupe northbound lane. Kita sa video na tila may kinakalikot ang mga bata. Yun pala, pinutol na nila ang fiber optic cable na nakakabit sa CCTV. Nakatakda sanang ayusin ng mga kamera dahil may naririnig na ingay mula sa mga ito. Pero nung Lunes lamang nila nalamang putol na ang mga kable. Binalikan ng aming news team ngayong araw, June 26, ang mga kamera. Kitang putol pa rin ang mga kable at tila hindi magamit ang kamera. Ayon sa MMDA, hinahanap na nila ang mga salarin. We think na ganoon din ito. Hindi naman dahil galit sa NCAP. More on nanakawin yung wire para ibenta. Mahal po yung mga kable niyan yung mga wires. Ang mga bagong kamera ng MMDA ay gumagamit ng fiber optic cables para raw maging maayos ang implementasyon ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ayon sa MMDA, 1,200 cameras pa ang nakatakdang ikabit sa mga susunod na buwan para masigurong nababantayan ang major thoroughfares sa Metro Manila. Hindi na kami gumagamit ng yung naka-broadband na wireless kasi naglalag yung mga kuwa nakita nyo yan nung sobrang linaw ng ating camera, even yung hindi nagpipixelize because of the fiber optic, nakakonect yan sa network. Sa ngayon, lalagyan na daw muna ng harang ng MMDA ang mga footbridge na may nakakabit na kamera para hindi na ito mapag-interesan pa ng mga kawatan. May babala naman ang ahensya sa mga bumabatiko sa NCAP at maging sa mga magnanakaw ng government property. Pag nanira kayo ng property or kumuha kayo ng property, may penalty yan sa batas. And we'll make sure that you'll be prosecuted. Bukod sa pagnanakaw ng NCAP camera cables, binabantayan na rin ng MMDA ang mga footbridge dahil ang kable sa mga pailaw rito ay tinatarget rin ng mga magnanakaw. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Billionaire News Channel. Uli sa akto ang isang Chinese national na nagbebenta ng nakaw na sasakyan. Nakuhaan din siya ng illegal na droga. Ang detalye sa agenda report ni Francis Folve. Police. Nabulilyaso ang bentahan sana ng isang subcompact crossover SUV sa Maynila, Miyerkules ng gabi. Ayon sa PNP Highway Patrol Group, isang Chinese ang nag-aalok nito online sa halagang 180,000 pesos lang. Kaya naman nagka-interes ang isang taga Central Luzon. Binalidate po niya kung bakit ganun kababa yung sasakyan na binibenta sa kanya, and it so happen na ito pala ay alarmado. Matapos i-report ang hot car for sale, agad nagkasa ng entrapment operation sa Pandacan. It so happen na nung in-entrap na ng ating mga kasamaan itong Chinese national, siya po ay mayroong possession or bit or gamit na isang Mercedes-Benz. And during the tinatawag po nating TIIR or yung Technical Inspection and Inventory Report, napag-alaman po na during the inspection ay meron po siyang mga nakatago or doon na po sumambulat yung ating po mga nakumpiska na hindi po baba sa 45 pieces sachets of
party drugs along with the 7 pieces sachets of suspected shabu at 7 vape carts ng marijuana at isang kalibre ng 25 ng Colt at kung di po tayo nagkakamali, may additional pa na 9 live ammunition ng 9mm. Aabot sa 785,000 pesos ang halaga ng nakumpiskang mga droga. Napag-alaman din na walang lisensya ang dala nitong armas. Wala ding ORCR ang gamit na sasakyan, pati ang ibinebenta niyang SUV. Hindi inaalis ng HPG ang posibilidad na miyembro ng triad ang sospek. May marijuana, may cocaine, may party drugs or ecstasy, and even suspected shabu. So malaki ang network nitong tao na to, and again, tuloy-tuloy po yung investigasyon na pinapalo ng yung PNP-HPG. Hawak na ng HPG ang cellphone ng sospek para malaman kung sino ang binabagsakan at mga katransaksyon nito. Supplier daw ang Chinese ng illegal drugs sa Kalakhang, Maynila. Nakikipag-ugnayan na rin ng HPG sa Drug Enforcement Group para makakalap ng iba pang impormasyon sa sospek at sa network nito. Para sa Agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel. May paraffol sa Senado. Ang premyo pagkakataong mauna sa paghain ng panukalang batas. Alamin ang mga swerteng nabunot sa Agenda Report ni Dexter Ganibe ng Abante Radyo. Wala nang puyatan at pilahan para makauna lang sa paghahain ng kanilang pet bills ang mga senador pagpasok ng 20th Congress sa June 30. Pinalik na kasi ni Senate President Chis Escudero ang anyay isang matagal ng tradisyon. Drawing of lots ang ginawa namin. Pagbabalik yan sa nagdaang practice ng Senado na para patas, parehas. Kasi ang inabutan ko, may priority ang Senate President, tapos yung senior. Ang problema mo, primus inter pares, o pareho lang naman ako dun sa iba. So para sa akin, drawing of lots na lang, hindi ako dapat mabigyan ng prioridad. Sa unang sigwada ng palabunutan, unang makakapaghain ng kanyang panukalang batas sa Lunes hanggang sa July 30, si Senator J.V. Ejercito. Kasunod sina Senators Robin Padilla, Pia Cayetano, Ping Lacson, Joel Villanueva, Chis Escudero, Rodante Marcoleta, Jinggoy Estrada, Rafi Tulfo at Camille Villar. Sa ikalawang batch para sa July 7 hanggang 10, ay suwerte na namang nabunot muli ang pangalan ni Senator Villar sa top 10. Kasama sina Senator Joel Villanueva, Erwin Tulfo, Mark Villar, Bam Aquino, Chis Escudero, Kiko Pangilinan, Mig Zubiri, Loren Legarda at Lito Lapid. Kung 2 beses nabunot ang pangalan ni Senador Camille para sa unang 10, hindi naman kasing palad ang ibang senador na hindi pa nabubunot. Kaya sa susunod na batch na ng draw lot na lang sila sa salang. Bukod sa pagbabago sa paghahain ng mga panukalang batas sa Senado, magkakaroon din ng pagbabago sa mga room assignment ng mga senador dahil may mga papasok na bagong senador at may mga magbabalik Senado pagsapit ng June 30. Abala na ang mga pag-aayos sa mga nabakanting kwarto kasunod ng pagpapaalam ng 7 senador na graduate na sa 19th Congress. May mga mananatili sa dati nilang room habang may mga lilipat sa ibang silid. Pagpasok ng katanghali ng June 30, ma-assure naman namin ng lahat ng senador ay mayroon ng mga assigned rooms and offices. Yung mga iba nag-express na kung pwede kami lumipat at kung available naman yung room, yun naman ay kinoconsider din ng leadership. Ang kwarto na nabakante ni Senator Cynthia Villar ay mamanahin ng kanyang anak na si Camille. Ganon din ang silid ni Senator Rafi Tulfo na makukuha ng kanyang kapatid na si Senator Erwin. Si Senator Rafi lilipat sa dating silid ng Senate Economic Planning Office. Inaayos na rin ang dating Senate Room for Tax Study and Research Office para kay Marcoleta. Ang magbabalik Senado na si Tito Soto ang siyang kukuha sa silid ni Senator Alan Peter Cayetano. Nalilipat naman sa nabakanteng room ni Senator Bong Revilla. Si Senator Ping Lacson pupwesto sa silid ni Majority Leader Francis Tolentino. Sa mababakanting silid naman ni Senator Grace po si Kiko Pangilinan. Si Bam Aquino ang kukuha ng Senate Room ni Senator Nancy Binay. Ang silid naman ni Senate Majority Leader Coco Pimentel, nag-aabang pa kung sino man ang mailuluklok na Senate Majority Leader ng 20th Congress. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Abante Radyo.
Wala nang balak kumuha ng bagong prangkisa ang ABS-CBN dahil naipamigay na ang mga frequency na gamit nila noon. Yan ang paliwanag ni ABS-CBN President Carlo Katigbak. Dagdag pa niya, nakafocus na sila ngayon sa digital content at international expansion. Nakikipag-collab na rin daw sila sa ibang media outfits. At dahil dito, makakatikim na raw sila ulit ng profit after 18 months. Samantala, liliit na ang mundo ng kumpanya dahil ang 4.4 hectare property nila sa Quezon City magiging 1.4 hectare na lang. Ang 3 hectares na ibenta na sa Ayala Land. Nasa Venice, Italy na sina billionaire Jeff Bezos at journalist Lauren Sanchez para sa kanilang inaabangang kasal. Spotted ang couple sa isang luxury hotel kung saan magsistay din ang marami sa kanilang high-profile guests. Nasa 200 ang invited sa tinaguriang Wedding of the Century na nagkakahalaga ng $46 to $56 million. Ayon sa mga ulat, magsisimula ang 3-day festivity sa isang medieval church Thursday night local time. 2023 nang na-engage sina Bezos at Sanchez. NBI Chief Jaime Santiago may surprise inspection sa Bucor facility sa Muntinlupa. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo. Sa EDSA Mega Mall naman, bumper to bumper na ang mga sasakyan sa north at southbound lanes. Nagkasa ng surprise inspection ang NBI sa Bucor para patunayan na walang VIP treatment sa loob. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Sorpresang ininspeksyon ni NBI Director Jaime Santiago ang kanilang detention facility sa Bureau of Corrections sa Muntinlupa. Yan ay para basagin ang aligasyong nagbibigay sila ng VIP o special treatment sa high-profile detainees na nasa kanilang pangangalaga. Kasunod yan ang kanilang pagdakip kay expelled Negros Oriental Congressman Arnie Teves noong nakaraang buwan sa Timor-Leste. Nang malipat kasi si Teves sa Manila District Jail, sinabi ni Negros Oriental Congresswoman Janice Digamo na pagtatapos na rin ito ng mahabang panahong pagbibigay ng special privileges sa high-profile criminals gaya ni Teves. Si Teves ang umano'y mastermind sa pagpaslang sa kanyang asawang si dating Negros Oriental Governor Roel Digamo. Ay ayaw daw nila sa NBI dahil nabibigyan ng special treatment. There is no special treatment here. Ang bilin ko lang kay Winmar, hindi masasaktan si Teves dyan. Hindi masasaktan, hindi mapapatay lalo na. Dudumugin tayo ng mga taong bayan pag kami nangyari dyan. At mapoprostrate yung end ng justice. Maliban kay Teves, ilan pang high-profile detainees ang hawak ng NBI.
Kabilang na riyan si Sheila Guo, kapatid ni dating Bamban Mayor Alice Guo na sangkot sa iligal na pogo. Kasama ni Sheila ang iba pang preso sa women's cell. Mahigpit ang patakaran ng NBI sa dalaw. Tinitiyak daw nilang tanging registered at kilala ng detainees ang nakakapasok. Sa nakalipas na 6 na buwan, tanging mga sigarilyo at alak lang daw ang kanilang nakumpiska na sinubukang ipuslit sa loob. Ang kanilang problema, congestion. Higit 220 na raw kasi ang nakakulong sa facility na may 116 capacity limit. 80% sa kanila ay foreigners kaya pinapaspasan na rin ng NBI sa Bureau of Immigration ang deportation. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Marami ang namamatay kada taon dahil sa aksidente sa daan sa Metro Manila. Kaya naman gumagalaw na ang pamahalaan bago dumami pa ang nadidisgrasya. Yan ang agenda report ni Paulo Barcelon. Halos 4,500 ang nasawi sa loob ng isang dekada, bunsod na mga disgrasya sa daan batay sa datos ng Metro Manila Accident Reporting and Analysis System o MARAS ng MMDA. Mula 2013 hanggang 2023, pumapalo ng 445 deaths per year ang average na bilang ng mga nasasawi sa iba't ibang road crash. Sa 2024 data naman ng MARAS, EDSA ang kalsadang naitalang may pinakamaraming aksidente na umabot sa halos 9,000. Sumusunod dyan ang C5, habang third place naman ang Commonwealth Avenue. Quezon City, Maynila at Taguig naman ang top 3 cities with the most accidents noong 2024. Kaya ang mga otoridad lubos na nababahala sa dami ng mga nangyayaring disgrasya. Isa sa mga potensyal na solusyon, babaan ang speed limit sa urban areas sa 30 km per hour mula sa kasalukuyang 60 kph. Ayon kay MMDA Chairman Don Artes, maaari itong ipatupad ng Metro Manila Council kung maghahain ng Metro Mayors ng resolusyon. Pero kung kailangan babaan, pag-aralan natin. We will consult experts and then we have to consider din yung economic aspect. Diyan, pag nagbaba ka ng speed, yung turnaround time ng pampublikong transportasyon. Bukod sa speed limits, pagresponde rin sa mga aksidente ang isa sa mga nakikitang dapat bigyan ng pansin. Kaya ang Department of Health balak na ring i-train ng MMDA enforcers at maging TNVS drivers na maging first responders para mabilis na maagapan ang mga disgrasya sa daan. Isa rin sa mga nakikitang solusyon ay ang pag-amyenda sa Anti-Drunk and Drug Driving Act para babaan ang required alcohol level sa dugo ng isang lasing na driver para mapanagot ang mga ito sa batas. Kailangan kasi ng blood level para ma-prosecute mo. At yung atin, 0.05. Sa ibang bansa, 0. Sa ibang bansa, 0.1. So kaya hirap na hirap. Tapos yung lag time pa from the time mahuli mo, nagkaroon ng crash, to the time mapatest mo yung driver. Bangga ang kotse sa motor ang may pinakamaraming naitalang road crash sa NCR noong nakaraang taon na umabot sa lampas 18,000 aksidente. Pero pinakadelikado ang mga truck na nakakabangga ng mga pedestrian kung saan 16 sa kabuang 103 incidents mayroong mga namatay. Kaya para sa Land Transportation Office, paigtingin nila ang motor vehicle inspections at ang pagtetest sa mga tsuper para masigurong alam nila at hindi sinesearch lang sa internet ang pagpasa sa mga license exam. Isa ring pinag-aaralang solusyon ang pagtanggal sa mga lumang modelo ng mga sasakyan. Ang next question is saan natin dadalhin? Saan natin dadalhin yung mga sasakyan? Pero again, baka not to pangunahan yung DOTR. We will wait po doon sa about that policy. Ayon pa sa pag-aaral, pinakamaraming namamatay sa mga aksidente sa Metro Manila mula 6 p.m. hanggang 6 a.m. habang pinakamaraming non-fatal cases mula 7 a.m. to 9 p.m. Kaya patuloy na paalala ng mga otoridad sa mga motorista, siguruhing maayos ang sasakyan at maging ang sarili bago magmaneho para iwas aksidente at makauwi ng ligtas. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Billionaire News Channel. Pinagmumulta ng Civil Aeronautics Board ang online travel agency na AirAsia Move
dahil sa panlilinlang sa publiko at overpricing ng plane fares. Git ng CAB, sabit pa rin ang kumpanya kahit pa gumamit ito ng third-party suppliers. Dahil dito, pinagmumulta ang AirAsia Move ng 6 million pesos at dapat nilang bayaran ito within 15 days. Nauna nang inireklamo ni Congressman Richard Gomez ang PAL flights from Tacloban to Manila na binook nila sa AirAsia Move na nagkakahalaga ng higit 77,000 pesos. Isang Vietnamese firm na gumagawa ng mga truck at bus papasukin na ang Philippine market. Ang detalye sa Agenda Report ni Sujin Kim. Sinasamantala ng Vietnam ang push ng PBBM administration para i-modernize ang transport system. Sa gitna ng transport push ng pamahalaan, ang leading commercial vehicle manufacturer ng Vietnam na Taco Auto ay pinasok na ang bus at truck distribution sa bansa. We hope to make active contributions to building a safe and modern public transportation system in your country. Mula 2026, inaasahang magsisimula ang delivery ng mga 8.5 meter hanggang 12 meter city at provincial buses, batay sa pangangailangan ng mga lokal na operator. Hindi na rin kailangang i-assemble locally ang mga unit salamat sa free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam. In terms of investment, they will again, because of the free trade agreement between the Philippines and Vietnam, there is no need to actually bring the units in completely knocked down, so we can bring them in as completely built already. Ngunit may babala ang industriya. Kahit may mga operator na interesadong lumipat sa electric buses o trucks, wala pa ring sapat na infrastructure para suportahan ito. Because without the infrastructure, I think it is quite difficult for the operators to shift to electric, even as much as they want to. Building the charging stations and all of these things takes a lot of investment. For commercial vehicles, that's very difficult. Their battery capacity is much larger. Therefore, they would need a much bigger charging station. Samantala, light at medium-duty trucks pa rin ang inaasahang magdodominate ng truck segment. The market right now is still fairly slow. On the truck side, if we're talking about the logistics side, meaning the smaller trucks, those are moving. Okay, but if we talk about the bigger trucks, those are a little bit still on the slow side. Kasunod ng mga partnerships na ito, nanawagan ang BJ Mercantile sa gobyerno magpatupad ng mas maayos at matibay na mga polisiya para tuluyang umusad ang industriya. The political policies still have to be a little bit firmer, I would say. Implementation of certain policies have to be firm. So I think that's probably what will drive confidence also with our business people. Pagtitiyak ng kumpanya, tuluyan ng nakakabangon ang bus sector mula sa pandemya at dumarami na ang refleeting program ng mga operator. Para sa Agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. Binigyan ng pwesto sa Vatican si dating DepEd Secretary Armin Luistro. Itinalaga siya ni Pope Leo na miyembro ng Dicastery for Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life. Ang naturang dicastery ay kasama sa administrative arm ng Simbahang Katolika. Ito ang responsable sa pag-promote at pag-regulate ng mga evangelical council, ang nangangasiwa sa mga bagong religious order at nag-aaproba ng mga konstitusyon. Si Luistro ay kasalukuyan ding Superior General ng Brothers of the Christian Schools o kilala bilang De La Salle Brothers. What happens when the Pope meets Jesus? Nabiyayaan ang mundo ng selfie ng Santo Papa kasama ang aktor na si Jonathan Roumie. Si Jonathan ang gumanap na Hesukristo sa hit biblical series na The Chosen. Naganap ang meeting nila ni Pope Leo 2 araw matapos i-stream ang latest episode ng series sa Vatican Theater mismo. Nasa Vatican din ang cast para i-shoot ang kanilang upcoming 6th season. Proklamasyon ni Marcy Teodoro bilang Marikina Representative. Haharangin ng kalabang si Coco Pimentel. Susunod yan sa Agenda.
Isa pang traffic check ngayong Thursday rush hour. Sa EDSA Guadalupe, mabigat ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane, habang moderate to heavy naman sa southbound lane. Kaugnay ng balitang bumaliktad ang isang Senate witness laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Kausapin natin ngayon si Attorney Israelito Torreon, ang legal counsel ng KOJC leader. Magandang gabi po, Attorney Torreon. Magandang gabi at magandang gabi din sa mga viewers dito ang sikat na istasyon. Attorney, ano po ang masasabi ninyo rito sa pagbaliktad ng testigo ni Senador Risa laban kay Pastor Kibuloy? Well, first wala talaga akong kinalaman dyan sa pagbaliktad niya. I only learned it recently and I had no participation whatsoever with the recent move of that witness. However, I would like to state that of course, it would benefit us. So we are happy with this development because it shows and proves na yung mga kaso talaga ni Pastor Apollo Kibuloy ay meron talagang nasa likod nito, and through this witness we can show and prove yung aming theory po na gawa-gawa lang po itong mga kaso na ito, at itong witness na ito ang isa sa makaprove po sa theory namin na ito. Attorney, ano po ang epekto nito sa mga kaso ni Pastor Kibuloy? Well, certainly it can give us a good effect on the part of our defense of Pastor Apollo Kibuloy, because when I checked the pre-trial order po, nakalista pala itong witness na ito as one of the 12 witnesses for the prosecution. No? So with this development, I don't know how the court will treat this, but certainly we might. No, I'm not saying that we will. But we might consider him as one of the hostile witnesses kasi listed siya sa prosecution when our time comes. If ever, hindi mag-grant yung plano naming demurrer to the evidence after matapos pagpresenta ng prosecution ng kanilang ebidensya. Attorney, ang sinasabi po ni Senadora Risa ay maaaring pinilit lang daw at binayaran ang nasabing testigo para siraan ang ongoing criminal proceedings against Pastor Kibuloy, at may ebidensya raw ho siya na gawa-gawa lang daw ang pahayag niya ngayon. Ano po ang sagot niyo rito? Gaya ng nasabi ko, wala po kaming kinalaman nitong paglabas nitong witness na ito po. No? So, paano naman pilit yung tao na nasa kulungan po, 75 years old na yun, at nakakulong na po, medyo matagal-tagal na. And they have all the powers ngayon. Medyo kaibigan nila yung PNP, kaibigan nila yung mga otoridad, at sitting senator siya. Huwag naman siguro sabihin na kaya ni Pastor Apollo Kibuloy na pilitin ito at pwersahin itong tao na ito. Kusa itong lumabas. Kaya nga ako na-surprise nga nito. Kaya at first, pasensya na dun sa mga news outfits na na-refuse ko kasi na-surprise talaga ako. Alam ko yung ibang mga news outfits kahapon, nag-refuse ako because I wanted to check first kung totoo ba talaga ito at kung sino nasa likod nito. At kung nung nalaman ko na parang totoo nga, then nagpa-unlock ako first sa Billionario Channel. Ngayon lang ako nagsalita po, ngayong gabi lang po. Kailan niyo po huling nakausap si Pastor Kibuloy at kumusta na ho ba ang inyong kliyente? Kagagaling ko lang sa kanya kasi may hearing kami kanina sa RTC Pasig, and medyo maganda na napagpalalaan kami ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na medyo maganda ang resulta. Yung private complainant kasi gusto na naman i-presenta ng prosecution even if napresenta na nila previously. And we valiantly objected thereto, at sa awa po ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, nag-grant naman yung aming objection. So, before ako pumunta dito sa Billionario Channel, dumaan muna ako sa kulungan sa Pasig City Jail kay Pastor Apollo Kibuloy. Masaya po siya sa development. Attorney, kailan niyo ho planong mag-reach out doon sa bumaliktad na testigo? I have to check pa further, because it was only last night that I was able to hear all his declarations. So I will find a way kung paano ko ba siya makontak, kaya para he can help us. I have to be practical and I have to be honest. With his declarations, explosive declarations,
he can help us, but I have to check also the veracity of his declarations. As a lawyer, I have to conduct due diligence also. So kung masatisfy ako, then we will move from there. Attorney, kilala ho ba ni Pastor Quiboloy itong bumaliktad na witness? At ano ho specifically ang reaksyon ni Pastor sa development na ito? Hindi ko natanong specifically kung kilala niya, pero member daw ito. Nung nag-inquire ako doon na kagabi, nagtanong-tanong ako, member daw talaga ito, pero sa Glory Mountain ata ito siya na assign noon. Kaya nga nagtaka sila bakit doon sa testimonya na nagsabi daw na naka-assign daw siya sa SMNI, hindi ito na-assign sa SMNI before, and na-confirm ko yan. Wala siya sa listahan ng mga empleyado ng SMNI. So, maganda ito para mapalakas natin yung ating CUP na itong kasong mga ifinail against kay Pastor Apollo Quiboloy ay produkto lamang ng hindi masyado magandang politika dito sa ating bansa. And for context, attorney, ito bang Glory Mountain ay yung main headquarters ng KOJC? Hindi. Yung Glory Mountain, ito yung nasa bukid na magandang mga tanawin, na parang park siya, na dinevelop po ni Pastor Apollo Quiboloy doon po sa Kalinan, Davao City, sa Tamayong po, doon sa mga taas-taas na po na parang nature park siya na napakaganda, na parang parang nasa langit ka or parang nasa Europe ka sa kaganda niya, kasi mga gardens ang nandun, may mga lake at saka ibang mga magagandang natural na mga tanawin. Kumusta na po si Pastor Quiboloy in terms of his health, attorney? Ngayon, medyo in high spirit siya because of the development, especially kanina na nag-rule fairly yung korte na hindi na, kasi tapos na yung testimonya nung private complainant, wala talagang rason bakit isalang na naman siya ulit. At saka with this development also, nung nalaman niya itong witness na nagsasabi na ngayon ng totoo, masaya po si Pastor Apollo Quiboloy because this would all affirm his innocence of the charges filed against him. Alright, maraming salamat po sa inyo, Attorney Israelito Torion, ang legal counsel ni Pastor Apollo Quiboloy. Proclamation na magiging bato pa matapos kasing payagan ng COMELEC ang proklamasyon ni Marcy Chodoro bilang Marikina representative. Ang kalaban niyang si outgoing Senator Coco Pimentel magpapasaklodo raw sa Korte Suprema. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Hindi aatras si outgoing Senator Coco Pimentel sa congressional race ng Marikina City, 1st District. Kasunod yan ng pinakahuling desisyon ng COMELEC en banc na pumapanig sa apela ng kanyang kalabang si suspended Mayor Marcy Chodoro. Aniya, iaakyat niya ang reklamo sa Korte Suprema, lalo na't naniniwala siyang may nilabag ang COMELEC sa naging desisyon nito. Sagot ni COMELEC Chairman George Garcia, meron po tayong mga kandidato na dati dito sila, tapos bigla na lang lumilipat sa ibang lugar, and therefore nakakatakbo doon sa mga lugar na yon, nakakarating ang kaso sa Korte Suprema at nasusustain. Yan po yung kagandahan ng mga ganitong klaseng kaso. Ma-take advantage po ito upang magkaroon ng kaliwanagan mula sa ating kataas-taasang hukuman kung ano ba talaga dapat ang doktrina kung ang pag-uusapan ay residency. Ayon sa poll body, lifted na ang suspension ng proclamation ni Teodoro at reinstated na ang kanyang Certificate of Candidacy. Matatanda ang kinansela ng COMELEC First Division ang COC ni Teodoro noong December 2024 dahil sa dalawang petisyong inihain laban sa kanya noong Oktubre. Isa rito, mismong si Senator Pimentel ang naghain. Ayon sa mga petisyon, nag-commit si Teodoro ng material misrepresentation matapos nitong bumalik at tumakbo sa 1st District. Kahit na nagpalipat na siya ng kanyang records sa ikalawang distrito, ilang buwan ang nakaraan. Pinanigan ito ng 1st Division ng COMELEC pero nanatiling nakabinbin kaya sinuspindi ang kanyang proklamasyon kahit na nanalo siya sa halalan. Pero sa hatol ng en banc kahapon, hindi raw sapat ang ebidensya ng mga petitioner. Ang kanilang pinagbasehan, domicile of origin. Ibig sabihin, kahit na lumipat ng distrito si Teodoro, hindi nito makokonsiderang inabandona niya ang kanyang original domicile sa 1st District nang bumalik siya rito. Bukod pa riyan, nilinaw ng poll body sa kanilang desisyon na ginawa ang provision sa residency para mapigilan ang pagtakbo ng mga newcomer o stranger sa isang lokalidad.
Hindi umano ito applicable kay Teodoro, lalo na't nakaupo na siya ng 3 consecutive terms sa parehong pwesto bago siya maging alkalde ng Marikina. Sa sinasabi ng Comelec N-Bank ngayon, ng 4, na meron na hindi naman daw siya stranger dyan sa mismong lugar. And therefore, alam niya ang kultura, alam niya at kilala niya yung mga tao, kilala niya yung mga pag-uugali at mga problema ng mismong distrito. Kaya hindi mo consider na wala siyang residency or complete stranger doon sa mismong distrito. Ayon kay Chairman Garcia, kailangan munang hintayin ni Teodoro ang 5 araw bago maging final and executory ang kanilang desisyon. Pero oras na iakyat ito ni Pimentel sa Korte Suprema at sakaling mag-issue ang SC ng isang TRO, mananatiling bakante ang 1st District Congressional Seat ng Marikina hanggang magkaroon ng pinal na desisyon patungkol dito. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Tuluyan nang nanumpa si Silang Cavite Acting Mayor Ted Carranza bilang alkalde, pero sabi ng kalabang si Attorney Kevin Anarna, paglabag ito sa inabandonang second placer rule ng Korte Suprema. Nagbabalik si Joash Malimban para sa detalye. Nanumpa na ngayong araw bilang newly elected mayor ng Silang Cavite, si kasalukuyang acting mayor Ted Carranza. Kasunod yan ng naging diskwalifikasyon ng nanalong si Attorney Kevin Anarna sa naging desisyon ng Comelec N-Bank noong nakaraang linggo. Annulled ang proclamation ni Anarna at ituturing na stray o walang bisa ang mga botong kanyang natanggap sa nakaraang May 12 elections dahil sa isang perpetual disqualification from holding office order mula sa ombudsman. Sa programang At the Forefront ng Billionaire News Channel, sinabi ni Anarna na iligal ang naging desisyon ng Comelec dahil nakabinbin pa raw ang kanyang apela sa korte. So yung executory po doon, yung dismissal. Yeah. Dismiss ka po. Pero po, base po sa maraming Supreme Court decisions po, yung accessory penalty na perpetual disqualification, kapag nakaapela po yun, hindi po siya magiging final. Bukod pa riyan, mayroon na raw bagong ruling ng SC na hindi pinahihintulutan ng second placer na umupo. Kaya kine-question niya ang proclamation order ng Comelec sa kanyang kalaban. Marami po mga kandidato na meron pong perpetual disqualification, pero yung iba nga po natapos pa yung termino, yung iba po nakapagsilbi pa. Pero paliwanag ni Comelec Chairman George Garcia, hindi raw papasok dito ang bagong ruling ng Korte Suprema. Aniya, hindi ito retroactive. Ibig sabihin, dahil naunang lumabas ang ruling ng Comelec bago ang ruling ng kataas-taasang hukuman, hindi nito maaapektuhan ang kanilang naging desisyon. Pero po kahapon po, kahit po meron pong desisyon ng Supreme Court na gano'n, tinuloy pa rin po ng Comelec yung proclamation doon po sa second place winner. Ayon sa kampo ni Anarna, nagpasa na sila ng isang petisyon sa Supreme Court na humihiling ng TRO. Ayon kay Chairman Garcia, final and executory ang magiging desisyon ng komisyon hanggang walang hatol ang SC patungkol sa kaso. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Blackpink, finally in one frame. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo sa Elliptical Road. Sa QC naman, maluwag ang daloy ng mga sasakyan. Mana-mana lang, pambubudol ng mga Chinese POGO employer, ginagawa na rin daw ng mga empleyado nilang Pinoy. Ang detalye sa agenda report ni Francis Folve.
Mabilis matuto at madiskarte ang mga Pinoy. Kaya naman ang mga dating empleyado ng mga nagsarang pogo, nagsarili na at sila na ang nambibiktima online. Ito raw ang lumalabas sa mga nahuli mula sa deadline ni PBBM sa pagpulbo sa mga pogo noong December 2024 hanggang nitong June 20, 2025. Out of the 608 arrested persons natin on the various online cases, na huli natin on entrapment operations, 7 lang yung foreign nationals ang arrested natin. And 601 ay mga Pilipino na to. So, ano yung indication dito, sir? Ang indication dito, tinitingnan ko, is that previously naman, alam naman natin na nagtrabaho sila sa mga POGO operations before, since wala naman ng POGO operations ngayon sa Pilipinas. So, nagkanya-kanya na to. Hindi naman daw ito nakakaalarma. Sa katunayan, mula December 2024 hanggang ngayong buwan, meron ng 116 convictions sa iba't ibang online offense. Dati mga registered SIM at personal account lang ang talamak na nabibili online. Ngayon, pati personal ATM card at bank detail nabibili na at nagagamit sa scam. Di na nakapalagpa ang 21 anyos na si alias Denso matapos arestuhin ng PNP Anti-Cybercrime Group dahil umano sa pagbebenta ng ATM card. Yes, actually talamak na talaga. Kung ano-ano na lang binibenta online. Ang mga online accounts, kahapon meron tayong nahuli sa area ng Manila, nagbebenta ng ATM cards. Ito naman, mura lang yung benta niya, 3,500 pesos. For one ATM card. It's a personal ATM card nung suspect. Kaya lang dahil sa kawalan ng pera, walang trabaho, at gusto gumastos. So ibinibenta na lang yung kanyang ATM card. Pagka meron ka nito at nanloko ka online at pinahulog mo doon yung pera na panloloko mo, hindi ka matitrace. Nakipag-ugnayan na ang PNP-ACG sa mga financial institution para maglagay ng dagdag na layer of protection laban sa ganitong modus. Tuloy din daw ang paalala nila sa publiko para maging mas masusi sa mga online transaction. Sa bilis kasi ng ebolusyon ng teknolohiya, pati si PBBM na biktima ng isa na namang deepfake, kung saan nag-e-endorso sa umano ng isang online trading platform. Sabi ng PNP-ACG, may sinusundan na silang lead sa nasa likod nito. Pina-take down na rin nila ang video sa mga social media platform. Para sa Agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel. Hindi pa man tapos ang 2025, nakapagtala na ito ng highest global wealth migration o paglipat ng bansa ng mga milyonaryo at bilyonaryo ayon sa isang pag-aaral. Payo ng mga eksperto, dapat samantalahin ito ng Pilipinas. Narito ang agenda report ni Sujin Kim. Sa kabila ng lumalalang sigalot sa iba't ibang bahagi ng mundo at ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing commodities, patuloy na lumilikha ng yaman ang Pilipinas. Batay sa 2025 Private Wealth Migration Report ng Henley & Partners, isang investment migration consultancy firm, ang bansa ay may halos 13,000 millionaire, 70 centimillionaire at 12 billionaire na kumakatawan sa 32% ng paglago ng mga mayayaman mula 2014 hanggang 2024. Gayunman, bagaman patuloy ang paglikha ng yaman, inaasahan namang may 50 millionaires mula sa Pilipinas ang lilipat sa ibang bansa sa 2025. Mas mababa naman kumpara sa mga kalapit na bansa tulad ng Vietnam na mawawala ng mahigit 300. So, not a big number. And actually probably not something to be very concerned about. Philippines, compared to its regional neighbors, is losing much less. Samantala, record-breaking ang global wealth migration para sa taong ito, kung saan naabot sa 140,000 millionaires ang magmamigrate sa ibang bansa, ang pinakamalaking bilang na naitala sa kasaysayan, at posibleng umabot pa ito sa 165,000 sa 2026. This year marks the largest voluntary transfer of private capital in modern history. Wealth migration signals a global shift in economic power, so it's not just a demographic trend. Countries are racing to attract both talent and capital and reshaping financial hubs and prosperity zones.
Sa mga bansang pinakamadalas pinupuntahan ng mga mayayaman, nangunguna ang United Arab Emirates na inaasahang makakaakit ng 9,800 millionaires sa 2025 o tumutumbas sa pagpasok ng $63 billion ng investable wealth. Sa kabilang banda, ang mga bansang pinakamalaki ang mawawalang yaman ay ang United Kingdom na iiwan ng mahigit 16,000 na mayayaman o katumbas ng $92 billion na mawawala sa kanilang ekonomiya. This is the largest single-year outflow that we've ever seen. Brexit continues to prove to be a bad bet to attract and retain high net worth individuals, but the real genesis of this huge outflow comes from major tax changes that were confirmed in 2024. Sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis at kaguluhan sa Israel-Iran, lalong tumitindi ang interes ng mga pamilya na maghanap ng mga alternatibo o Plan B. Any instability in global politics or global markets, including influxes in commodity prices, create insecurity that would push families to consider optionality. When it comes to these conflicts globally, or when it comes to economic shocks, it's important that families have other options. At kahit papano, opportunity raw ang humihinang currency ng bansa para sa pagpasok ng mga foreign investor. With a weaker currency, it would mean that foreigners coming in can afford more, so would make it more attractive. Habang patuloy ang paglipat ng mga milyonaryo at bilyonaryo sa buong mundo, hamon para sa Pilipinas ang makasungkit ng bahagi nitong trillion-dollar capital na naglilipatan at nang makinabang sa mga investments na ito. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. More ayuda for Blinks. At finally, nakita na ulit in one frame ang 4 na miyembro ng Blackpink. Yan ang trailer para sa kanilang Deadline World Tour na magsisimula sa Goyang, South Korea next month. Kasama sa stops ang Philippine Arena sa November 22 at 23. Ito ang first tour ng grupo matapos ang Born Pink noong 2022 at 2023. Para naman sa mga MOA, mark your calendars for TXT's newest era. Ilalabas na ng boy group ang kanilang 4th full album na The Star Chapter Together. I-release ito sa July 21. Kasama rin sa mga inanunsyo ng grupo ang kanilang bagong logo design. 2023 pa nang huling naglabas ng full-length album ang TXT. Nag-debut ang K-pop stars noong 2019 under Big Hit Music, ang agency na nasa likod ng BTS. Pero walang sinabi yan sa Backstreet Boys na crush niya ni Corina. Ano ulit yung kanta nila? Want it that Cue with dance moves. Tell me why. Corina, ikaw naman daw mag-dance moves. We'll see her sa si Corina, we'll see her on Monday. So, yeah, wala tayong ma-share sa kanya. Napaagang weekend ni Corina. Sa Blackpink na lang tayo. Ayuda daw ayuda. Sana ayuda na literal. Ayuda for Blinks. I'm sure everyone's excited for November ang dating nila dito sa kanilang tour. Humanda sa traffic. Si Gigi, isa na yan sa mga I'm sure. Na mag-PP sa traffic. Oo, sigurado yan. Paghandaan na nila. At yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Willard Cheng. At ako naman si Pinky Webb. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita, may agenda.